First Peter chapter 2 verse 5. Come as living stones, and let yourselves be used in building the spiritual temple, where you will serve as holy priests to offer spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. First Peter chapter 2 verse 5. A happy anniversary. Nakakatuwa, no? Kasi we've been an organization for 27 years, pero yung church is only 2 years. So, nabuo ito in 25th anniversary, right? Bago po magsimula, may aaminin ako sa inyo. Ito na yung pagkakataon. Ako po ay lalaksan ko na yung loob ko na aminin ito. Late nung last year, nagkaroon po ako ng affair. At ito pong affair na to ay isang May-December affair. Ibig sabihin po kasi, tuwing December at May nyo na lang ako naririnig mag-preach. Unlike before, I used to stand here almost every other week, monthly, naging ngayon, May and December. It is because of my illness, yung aking sakit, na hanggang ngayon, ginago po ako hanggang kaninang umaga. I was happy last night when I was in a good condition, umayos yung pakiramdam ko ng bandang hapon, paggabi, and I was able to talk to some of our friends, to Kyren and to Ray. Nag-dinner kami together doon sa Carville, and sabi ko, okay na to, dire-diretso na. Pero pagdating kaninang umaga, iba na naman. Pero sabi ko, I praise God, kasi kung ano man yung nararamdaman ko na yun, kung ano man yung panghihina ko, I can feel in my weakness that God is my strength. And with that, I would like to invite you to a prayer. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, our Heavenly Father, we praise you and glorify your name. Thank you for this wonderful day. Salamat po sa mga taong narito, to our visitors, to our friends, to our family. Lord, thank you for everything, and thank you for this feasting of word, Lord, na may experience namin today. Thank you for bringing this message to us. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Last week po, nag-preach dito si Tiay. Nagtanong daw sa kanya yung mga kapatiran, the congregation asked her, some of them, kung karne na naman daw ang ipapakain. And then she said it's a dessert. Sa akin din, may nagtanong, sabi, Kuya, next week, anong papakain nyo? Karne rin ba o gatas? Nagulat ako. Nasabi ko lang, bato. So, we'll be feeding on stones this morning. At kagaya ng ating nandito, entitled Living Stones o Mga Batong Buhay, ano nga bang ibig sabihin nito? Sa Kapatiran Refresh, may tinawag na isang batong buhay. Dahil sa mga katangian na matatag at buhay at kagamit-gamit. But this one, tingnan natin, ano bang ibig sabihin talaga ng batong buhay according to the Bible? What does a living stone or living stone mean according to the Bible? So, let's read our text. As you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So dun sa unang talata, sa English version that we read, come to Him, the living stone. May binabanggit na living stone. Ang description, rejected by humans but chosen by God and precious to God or to Him. Sa Tagalog,
Magsilapit kayo sa Kanya. Siya na isang batong buhay. Na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kilala nyo ba ang binabanggit o tinutukoy na living stone? The one who is pertained in this verse. Who is that person? Who is that living stone? Jesus Christ. May reference po yan. It has reference in the Old Testament, particularly in Psalm 118 verse 22. Psalm 118 verse 22. The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. Sa Tagalog, ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Dito makikita natin ang dinidescribe is the same living stone that was described in 1 Peter. And nakakatuwa, no, yung pang nagbanggit na si Pedro ay tinawag ding bato. So kanina nung tinawag akong bato ni Ate Icar, I'm happy na ganun yung pagkakadescribe niya sa aking bato. Kasi marami tayong tinatawag na bato kasi ayaw man libre. Di ba? Matigas. Ayun, ang bato-bato mo naman, di ba? Like that. Pero, yung tawagin kang living stone o isang batong buhay is an honor. So, meron pa tayo isang talata mula sa isang propeta, how he prophesied about Christ. Isaias 28:16. Okay. Kristo, ang batong buhay. Kaya't, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking inilalagay sa Zion, na pinakapatibayan, ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Malinaw dito sinasabi na panulukang bato, bato sa sulok, cornerstone. Okay, Jesus is the cornerstone. How important is a cornerstone in an edifice or a building or a house? It is very important. Mahalaga yung panulukang bato. Alam yan ng Nikos Hason Builders. Alam yan ng mga nagko-construct ng bahay, di ba? Kuya Medi, mahalaga ang panulukang bato. Cornerstone. Because that's where we lay the foundation. At yung panulukang bato na yun, si Kristo yon. That is Jesus Christ. He is the cornerstone. Pero kung babalikan natin yung talata kanina, di ba? Looking back, review the verse. Our text for today, verse 5, ang sabi, tayo rin, di ba? We are living stones. Which means that Christians are living stones. We are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Tayo rin, mga batong buhay din tayo. Kung si Kristo ay batong buhay, if Jesus Christ is the living stone, then we are living stones as well. Tayo rin ay mga batong buhay. Batong buhay ka ba? Batong buhay ka. Ayan, ide-declare natin mamaya ang pagiging batong buhay natin. At himay-himay natin yung talatang yan. O, kabisahin nyo na yan sa Tagalog at sa Ingles. Makikita niya, kahit suriin ninyo, malinaw na makikita natin ito. Yung mga nasa harap ng program nyo ngayon, yan na yun eh. Ito yung mga pointers eh. Di ba? First, letter B. Please read. Yan. Being built into a spiritual house. Sa Tagalog, bahagi kayo ng isang templong espiritual. We are part of a spiritual house. Each and every one, bawat isang narito, ay bahagi. Tayo yung inilalagay na kasunod. Next to the cornerstone, nililay down na tayo, isa-isa. At hindi yun confined into the church of the Blessed Church. It is for all believers and all Christians
all over the world, from the time na nagkaroon to ng effect, up to the time na nawawalan to ng effect, ibig sabihin kahit yung mga wala na, those who have passed away, who have been believers, have been part of the church, are living stones. Ngayon, dito sa maliit nating church, in this small corner of the world, called Cavite City, Philippines, Caridad, di ba? Nandito yung ABC, a blessed church. You are being built into a spiritual house. Tanggapin natin na bahagi tayo. May pagkakaisa tayo. We have unity. We should live, di ba? United. And unity doesn't mean uniformity. Pare-pareho tayo ng suot, pare-pareho tayo ng uniform. No. Unity means, even if you're diverse, you can unite. Di ba? We can unite. Nagkakaisa tayo. Pag meron tayong kailangan gawin, nakikibahagi tayo. Hindi lang tayo kay Jessica Sanchez bumoboto at nagkakaisa, di ba? Because it has been proven that the Filipinos in the United States, they united to vote for Jessica Sanchez. Tayo bilang mga Kristiyano are living stones at tayo ay being built o bahagi, pinubuo bilang isang templong espiritual. Naliliwanagan na po ba tayo? Na pag tayo ay hindi nakikiisa, ayan, pinapawalang bisa natin yung pagiging living stone o batong buhay natin. So wag natin isnabin yung pakikipagkaisa. Let us not snub being united together, no? Let us do our part and our share. Letter A. Sabi diyan sa verse, pakibasa? Acceptable to God. Sa Tagalog, ang buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Tayo ba, iniisip ba natin, dapat ang buhay ko kalugod-lugod sa Diyos? I must live a life that is acceptable to God. Bisan tayong mga Kristiyano, tayo pa yung nagiging stumbling block. Oftentimes, we are like that. Napupulaan tayo because of our actions, because we do not think, hindi natin iniisip, we do not mind yung God's acceptability. Hindi naman tayo kailangan we don't have to be radical o sobrang legalistic. We just have to be loving, we just have to be understanding, and we have to stand on solid ground. Manindigan tayo to what is right. Iwasan na natin yung nakikipagtalo tayo lagi in certain issues. Debate. Hindi. Mas nagbibring up pa yun ng away. Pero dapat tayo ay namumuhay ng katanggap-tanggap sa Diyos. Pinalalaki ninyo yung mga anak ninyo o yung mga nagtatrabaho kayo ng maayos. You serve well and you're happy to serve others, di ba? At least, mamaya, kukunin pa natin yan dun sa next part. Yan. Pero mahalaga ito. Analyze. I-analyze niyo yung sarili nyo. Magmuni-muni kayo. Ako ba'y namumuhay ng katanggap-tanggap sa Diyos? Am I living a life that is acceptable? Then, we move on to the third point. To be a holy priesthood. Paano ba maging priest? Yan. Ano ba yung priesthood? Tagalog. Tulad sa mga saserdoteng tinalaga sa Diyos. Ang saserdote sa banal na kasulatan, sa Old and New Testament, ibig sabihin, ito yung mga nagdadala ng alay. Naglilingkod. Sa simpleng kataga, priests are servants. Ang mga saserdote, naglilingkod. We serve. How do we serve? In simplicity nga, nakita natin, no? We have heard the 6 testimonies of faith. Si Myra, si Kate and Renan, si Joy, Philip, si Jenny, they all stated the simplicity of their service. Hindi kailangan masyadong magarbo, parang kailangan maging preacher ako para ako makapag-serve.
na nakukulangan ako kasi May and December na lang ako nagpe-preach. Sa akin napupunta pa yung mabibigat, yung maraming tao, mainit. Hindi, di ba? We should accept whatever opportunity yung binibigay sa atin. Kagaya ni Myra. When Myra stood here in front, she talked about the opportunity given to her. So yun, tinanggap niya because she was praying. Whatever it is na ilapit sa akin, tatanggapin ko. Walang maliit, walang malaki. Kaya huwag niyo sabihin, ako po, tagawalis lang po ako ng church. Or ako po, nagtutulak lang po ako ng karituan. I'm just pushing carts. And it's not even related to the church. But that is service. That is service. At dun tayo ngayon na ilalapit sa mga tao. As priests, bilang mga saserdote, karugtong tayo ng mga tao. May mga tao tayong mamiministeran. May mga tao, we have people who we can minister to. Even in the simplest things that we do, sa mga simpleng bagay na ginagawa natin. And lastly, means offering spiritual sacrifices. Nandun din yan sa verse. Natutuwa nga ako dito sa verse na to eh. Living stone na siya, bato pa siya. Di ba? I'm taking everything out of the verse itself. At sa Tagalog, obligahin natin ang paghahandog spiritual. Lahat ng ginagawa natin, everything that we do, as long as it is acceptable to God, and we serve as in line with the priesthood, di ba? We should offer this to God as a living sacrifice, yung ating buhay. And we should offer these spiritual sacrifices. Whatever we do, ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito as a sacrifice. At hindi kailangan masyadong malaki yung sakripisyo. Pero, in a principle that I will not offer anything that costs me nothing. Di ba? Ganun kasimple. So, ganung mga bagay, hindi kailangan malaking yung gagawin nyo para kayo maitanghal sa church. Wala po sa amin ditong nagnais itanghal. Maririnig nyo sa mga patotoong susunod dito. Ito yung mga illustration na gagamitin ko eh. That these are people, these are people, ito yung mga taong kilala na natin, lagi silang nasa harap, nag-a-award, pero, ano ba talagang sineselebrate nila sa buhay? I got to interview them, and these are the results. First, basahin natin to. Humanap kayo ng katabi ninyo, at sabihin mo, you are a living stone. Okay. Tell it to somebody, you are a living stone. Okay. And this guy is a living stone. Okay, kilala siya. This person, ito kilala niyo na to. This person has been awarded as an ASEAN Young Leader. ASEAN means Association of Southeast Asian Nations. He's one of the recipients of the ASEAN Young Leaders Award, an international award. Isa siya sa mga tinanghal na nominado and finalist of the International Children's Peace Prize or the Nobel Children's Peace Prize. Kilala niyo na siya, di ba? But this is what he celebrates. He celebrates being a good student of the Word and of life itself, which drives him to pass it on to others. Papaliwanag yan si M. Bagwal. Yan. Kuya M, halika rito sa harap. Okay, thank you. Ikaw ang makakatanggap ng unang bato. Good morning po and happy anniversary po. And totoo po yung sinabi ni Kevin. Talagang sineselebrate ko po yung pagiging student of the Word. Natutuwa po ako dahil marami akong natutunan, marami akong nalalaman, higit lalo sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat. And yung mga prinsipyong magagamit mo sa buhay, at kung paano mababago yung buhay mo at kung paano mag-shine yung buhay mo sa iba. Nagpapasalamat din po ako at sineselebrate ko yung pagdadala sa akin ng Diyos sa iba't ibang lugar para i-share yung mga prinsipyo at yung kabutihan niya sa lahat ng tao. And kaya naniniwala ako na tayo rin, pwede rin tayong maging living stone. Thank you po and good morning. Okay. O, yan ha. Kuya M, dyan ka muna. So, you are a living stone. Hindi lang yun, meron pa. Sabihin niyo uli.
You are a living stone. Hanap kayo ng katabi. You look for a friend and then tell him, you are a living stone. Okay? Okay, this next living stone, yan, pwede niyang sabihin that I'm rich. Yeah. But you don't have to be rich to be my girl. No. Sabi niya, pwede niyang sabihin na I'm rich. He can say that I own a big company, I run a big business. Pero that is not what he celebrates. Hindi yun ang sineselebrate niya. Kundi ang sineselebrate niya ay simply yung mga simpleng gawa na nakakapag-encourage sa iba. Yan. Kanino man na nagkukurso ng landas, ito man ay kasamahan dito sa church, kaibigan, kaskwela, o kliyente. Ayan. And I'm pertaining to Roel Solis. Kuya Roel. Okay, I celebrate tong day na to of being isa sa mga living stone. Natanda ko to 10 years ago eh. Ito yung time na kailangan kong humalili kay Kuya Bon bilang isang preacher. And I must replace him as a preacher during that time. Kaya lang nung time na yon, takot ako mag-preach. Ayaw ko talaga mag-preach. Isa sa mga ministry na ayaw ko nung gawin ay ang pag-preach. Dahil natatakot ako sa accountability at responsibility nun. Pero, I obeyed and I took the challenge. Yung time na yon, nakapag-preach ako, impromptu yun at nailid ako ng Lord to share the gospel to the whole congregation. And I asked the congregation nung time na yon, kung sino ba dito yung nagnanais na tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapaglingkod. And right then and then, meron pong tumayo. Nandito siya sa kaliwas ko, Kuya Narsing. Yes. Yan yung isang bagay na pinagpapasalamat ko. Kasi nga, hanggang ngayon nandito siya. And I celebrate yung goodness ng Lord doon. Kasi nga, He have used me to encourage and even to share the good news. Kahit sa isang tao. At ngayon, kasama natin siya ngayon dito sa congregation dito. Okay. So yung share ni Kuya Roel. Okay, palakpakan dyan. Next. Hanap kayo uli ng kaibigan dyan. Oh. Look for a friend, another friend, and tell him or her, you are a living stone. Yes. Okay, this next living stone, marami tayong patotoo dito, no? Pwede natin sabihin na sa lahat sa atin, we are a nation of heroes, and our city has been a cradle of heroism. And dito sa loob ng ating organization pa lang noon, it was not even a church then, somebody stood up to be a hero. Before Efren was named a CNN hero, this guy has been named a Filipino national hero also of the Gawad Henny Lopez. Pwede niyang ipagmalaki, he can celebrate those titles, the awards that he has received, and also, he can celebrate na maganda yung asawa niya, di ba? At maganda siya mag-coordinate ng kasal. But he celebrates the simplicity of, the good acts given to him when he still underserved it. Parang yan. To tell us about this, para ikwento sa atin, nandito yung living stone nating si Kuya Alan Sarte. Mas gusto ko mong i-celebrate yung pagpupunta namin sa jail dati, yung kumbaga parang ikaw mismo yung gagamot ng mga sugat ng mga inmates doon. Kumbaga napakalaking tulong sa iyo doon, napakalaking parang privilege na magawa mo yon bilang isang Kristiyano. So yun yung sinaselebrate. Yeah, because the story was when he was invited to a sports festival here in the organization, we always have summer sports fest. He was the rude guy who beats up people, yes, and then before and then I brought him to jail, to the jail outreach, and I told him, this is where you will end up if you will not change your ways. He was very young then, and now siya na yun. He's the one who's been going to the jail and treating the wounds of the inmates there. Pero ngayon, meron pa tayong iba dyan, mga living stones. Iba nga, ang kikintab pa ng living stone, di ba? Pero yun, nagsimula nun si Kuya Alan, isa sa mga nagsimula nung ating jail outreach. Okay? Tap tayo. Another friend, and tell that person, you are a living stone.
Okay. Sabi ko nga maraming tao nakakilala sa kanya. There are lots of people who know him. There are lots of people na sa labas ng bansa na to, outside of this country, foreigners who visit us because of him. Okay, and he doesn't celebrate yung mga awards niya na natanggap over the years. And the biggest of this is the CNN Hero of the Year, that 10 outstanding young men, and also the Lakandula Awardee given to very few Filipinos who walk the face of the Philippines. Di ba? He has given the Lakandula Award, but hindi yun yung mga sineselebrate niya. He does not celebrate all those awards. What he celebrates is his very first time to join the jail outreach. And that became significant to who he has become. Okay, I also invited this guy to the jail outreach. Let's hear his short testimony. He is Efren Peña, Florida. Happy anniversary po sa inyong lahat. Totoo po yung sinabi ni Kuya Bon. Actually po, simple trivia. Si Kuya Alan po, yan yung isa sa mga kabilang sa mga notorious na gangster sa Cavite National High School. Yeah, that's true. At isa po ako sa mga nabibiktima ng grupo nila na nambubuli sa amin. And very negative ako na kailanman hindi na mababago yung mga buhay ng mga kagaya nito ni Kuya Alan. Pero pinrove ni Kuya Bon na hindi totoo yun. Na kaya ako dinala ni Kuya Bon sa jail outreach program nila. Ayan, nakita ko si Kuya Alan doon ng gagamot ng mga pigsa ng mga prisoner doon. And nakita ko na, syempre aloof ako kasi isa siya sa mga mga talagang gangster na na macho na pag dumikit ka manliliit ka talaga, diba? Yung pang maitim na mabangis. Diba? Arang ganon, Kuya. Yes. And then yun. So nagulat ako nandun si Kuya Alan, and it just proved na parang yung pagbabago talaga sa buhay ng isang tao, nagsisimula yon sa sarili niya. And sa pamamagitan ng pagbabago na yon, he can change everybody dun sa surrounding niya. So, at yun din yung nagpabago sa akin. Yes. Di ba? Simple lang po yung mga ginagawa ng mga taong tinatawag ko dito. Ayan. So, ang susunod po, hanap tayo rin ng kaibigan. Medyo malayo. Kung gusto niyo sabihin niyo, you are a living stone. Yes. This next living stone, siguro ito, masasabi natin, ito na yung sumunod sa panalukang bato Isa siyang antigong bato. Yeah, an antique stone. So, no mo, hindi ko na kailangan introduce pa to, di ba? So what he celebrates is ability to nurture his family and being able to join outreaches. He's my best friend. Yeah. For a long time. Yeah, the shining, shimmering, splendid. A knight in shining armor. Kuya Ron. Morning po and happy anniversary. Ayan. So, dalawa po yung bagay po na sineselebrate ko ngayong araw na to. Una-una po yung kung paano ginamit ng group o ng church ako para makapag-minister sa aking parents, sa aking mga kapatid. At pangalawa po yung maging part ng outreach ministry para naman po makapag-share ng God's Word sa iba. Salamat po. Yes. Ayan. Thank you very much. Last living stone na. Okay, look for another friend, distant naman from the other side, and tell that person, you are a living stone. Yes. This person, marami siyang na-accomplish sa buhay. Actually, whenever I need somebody serious na kausap. Okay. When I need somebody to pray for me, I always turn to this person. Kasi I know how effective her prayers are. Kasi, I know my prayers are effective too, pero hindi niya sineselebrate. Nagulat nga ako kasi I was thinking na she will celebrate yung lahat ng answered prayers niya for specifically having a husband na talagang pinangarap niya at magkaroon siya ng mind you, mother-in-law lang. And specifically, mother-in-law lang yung talagang sinagot. And marami. She has a lot of answered prayers. And but she celebrates simply being a wife, di ba? A mother and a friend
to those in need. I'm pertaining to one of the foremost leaders of our church, Ate Lani Solis. Good morning po sa inyong lahat. Happy anniversary. Sabi nga ni Kuya Ron, dalawa din po yung sineselebrate ko today. Siyempre yung kung paano nag-unfold lahat ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Being a wife, a mother, and a friend. Tama si Kuya Bon, totoo. Sa kanya ko po sinasabi, ang prayer ko lang, mother-in-law. Yeah. Di ba po? And then, syempre, pangalawa, yung mga friendship. Sabi ko naman dun sa birthday ko, di ba po? I am thankful is dun sa relationship that I have sa inyong lahat. So, kung pwede ko nga lang pong sabihin, gawing team song ng buhay ko, ayan, syempre, by the power of God, sa grace niya, just call my name, I'll be there. Yes. Okay, thank you. And lastly, sabihin naman natin sa sarili natin, I am a living stone. Yes. And I declare it. I myself am a living stone. Because I celebrate the opportunity to care in the simplest of ways and keep people in my heart for always. Kayo yun, at yung marami pa mga tao na nakikilala ko, hindi ko man kayo nakakausap from time to time, be assured that I have you in my heart and I pray for you. At kaya nga lang, kailangan ko na mas malaking puso kasi mas marami nang i-accommodate ngayon. And I thank God for giving me that kind of ministry to care for people. Hindi ko sineselebrate, sabi nila, I should celebrate that I've trained these people, our leaders, and pero hindi yun eh. Ang sineselebrate ko is simply yun nga, that I have the ability to care for them, that they turned out to be this kind of people, very honorable people. So, tayo rin, we are living stones. Tayo yung bubuo ng isang living church. Kaya yun ang hamon ko sa inyo ngayon, huwag kayong mahiyang mag-commit sa pinakasimpleng bagay. Natutuwa ako sa mga taong nagdidilig dito every day nang walang pagod. Yung nagdadala ng pagkain minsan dyan para magkaroon lagi ng tao rito. Yung mga magta-take over doon sa mga absentee natin o doon sa mga duty natin. Those people are people that are priceless. Because they give their services, 'di ba, for free. Hindi dahil wala silang presyo, kundi walang maitumbas na presyo doon sa ginagawa nila. Kaya ang bawat isa sa atin can be part of that. Lapitan nyo lang yung mga tao natin sa church and then mga officers natin and then they can assist you. Do you promise to be a living stone? Yeah. Are you a living stone? Yes. So we are living stones. Let's close in a prayer. Let us all pray. Sa iyo aming Diyos, sa iyo aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ibinabalik po namin ang lahat-lahat ng papuri at lahat-lahat ng pasasalamat sa inyo. Kung nasaan man po kami, Panginoon, at anuman po, Panginoon, ngayon ang A Blessed Church, kayo po ang tanging dahilan. Kaya't dalangin ko po na ang bawat isa rin na naririto rin kami dahil para sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat din ako unang-una sa mga taong tinawag mo at tumugon, Panginoon, sa tawag mo na maging instrumento, maglingkod sa iglesyang ito. Sila, Panginoon, ang naging instrumento at ginamit mo para mas lumago. Lord, kayo po ang may gawa o kayo ang dahilan kung bakit ito lumago, Panginoon. Gumamit nga lang po kayo, Panginoon, ng mga tao. Salamat sa mensahe mo sa araw na ito. Ang challenge sa amin, Lord, na maging living stone kami. To serve you faithfully, O God, kung paanong napaka-faithful ka din, Panginoon, sa amin. Mas maging malakas ang tinig mo, Panginoon, sa kung sino man ang tinatawag mo sa lugar na ito na maglingkod sa inyo at magpagamit sa iglesyang ito, Panginoon. At alam namin, Lord, may mga takot, sabi nga kanina, may mga fears. Kung gaanong tiyak ang pagsikat ng araw,
tiyak po, Panginoon, ang pagtulong mo sa amin para ma-accomplish ang will mo. Kung ano man ang task na ibinigay mo po, Panginoon, sa amin sa lugar na ito, Lord, mangyari po ito. According to your will, thy will be done. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.